Magandang umaga sa inyong lahat. At welcome po kayo sa ating first Saturday webinar. Ito po ay libreng webinar at isa po sa mga community services ng aking pamilya, ang Emilino T. Maestro family. Ang pag-uusapan po natin dito ay purely karapatan ng mga taxpayer at purely ang obligation ng mga BIR official sa mga taxpayer. So, mag-umpisa na po tayo. Okay. So, makikita po niya dyan ang section 1, Code of Conduct for BIR officials and employees. So, makikita po ninyo, ito po ay nakasulat ang mga dapat pong tandaan ng mga revenue officer pagdating po sa serbisyo publiko o serbisyong pang-taxpayer. Alalahanin nyo po, mga kapatid, mga katax, na ang BIR itself, ang organization itself, ay hindi po siya nakakapag-execute ng function niya kung hindi ine-execute po itong function na ito ng kanyang mga tinatawag na officials and employee. Actually po, ang tawag sa kanila ay revenue officers. Whether sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, revenue officer. Wala pong distinction. Kung mapapansin nyo po riyan sa section 2, kaya sila nandiyan dahil meron pong public trust. At ang public trust na yon, definitely ay galing po sa public. At ang public po dyan ay tayong mga taxpayer. So, sabi po dito, na ito po dapat daw ang gagawin ng mga revenue officer. Maging tapat sa atin. At maging responsable, may integridad, competency, at loyalty. Alam po ba ninyo itong BIR Code of Conduct na ito ay madalas ko pong gamitin para po mapanatili na honest, loyal, competent po ang mga revenue officer. So, ang topic ko po sa araw na to ay yung tinatabi nating 5 things that a revenue officer cannot do kapag humingi ka ng favor. So, hindi lang siya 5. Mas marami siya sa 5. So, pag-usapan po natin lahat yan at pumunta po tayo doon sa rule kung anong dapat gawin ng revenue officer pagdating po sa pagbibigay ng serbisyo sa taxpayer. Napansin niyo po rito sa section 6, ayan po. Failure to abide. Ulitin ko po. Purahin ko muna. Sabi po dito ay failure to abide with the provision of this code shall be a ground for administrative disciplinary action. So, yung problema, bibihira po nagbabasa nito. At bibihira po yung nag-i-impose nito sa mga revenue officer. So, ang suggestion ko po, simula po mamaya, pag-aralan niyo po yung content nito. At kung hindi niyo po naiintindihan yung content at paano ina-apply sa mga situation na pang taxpayer, willing po ako na tulungan kayo. Willing po si Mr. Maestro na tulungan kayo. So, ano po yung laman ng ating pag-aaralan? Okay. So, pupunta agad ho tayo doon sa mga dapat ninyong tandaan pagdating po sa pagbibigay nila ng serbisyo sa inyo. Ano po yung pwede nilang ibigay
at ano po yung hindi nila pwedeng ibigay sa inyo. So, makikita po natin yan at lahat po yan ay nandito sa ating Code of Conduct. So, dito po sa Section 11, ito po ang nakasulat. Sabi po dito, ito po, every revenue official or employee shall endeavor to implement the BIR policies and program promptly, conscientiously, efficiently, effectively, and should do his her part in supporting the BIR efforts to attain its goal and objective. Ano ibig sabihin nito para sa ating mga revenue, sa ating mga taxpayer? Number one, hindi po pwedeng sumuway ang mga revenue officer sa nakasulat na programa ng BIR. Maliwanag po yan. Dahil pag sumuway po sila doon, ang sabi po sa binasa natin kanina sa Section 6, pwede silang kasuhan ng administratibo. Pag-aaralan natin, ano ba yung paano pagkaso ng administratibo sa kanila. So ikaw, halimbawa, ako si Mr. Maestro, paano ko paano ko mapapanatili yung prompt service? Actually, sa ano natin yung next Saturday natin. Yun na lang, efficient and effective service ng BIR sa atin. Number one, dapat alamin mo yung rules ng BIR. Kasi sabi dito, i-implement daw ng revenue officer yung rules and regulation ng BIR. Paano natin malalaman kung tama o mali yung rules ng BIR kung hindi natin alam mismo yung rules and BIR? Ngayon, kung mapapansin nyo rito sa Section 12, dito sa Section 12, ito ang nakasulat. Nakikita nyo ba yung dilaw na yan? Ulitin ko. Hindi maganda yung dilaw eh. Ito na lang. Pangit din. So, papalitan ko na lang babalik ako ulit dito para ito na lang ang gagamitin natin. Okay. Sabi dito, every revenue officer who is a head of office shall be held fully accountable for his her decisions and action. So, mapapansin nyo, hinihiwalay ng batas yung BIR itself o yung BIR organization doon sa kanyang official. Kung ano man daw ang gawin ng official niya, pananagutan niya yan at hindi mapananagutan noong BIR as an organization. Maliwanag po yan. So, dito po sa susunod na babasahin natin, para po yung revenue officer o yung RDO, yung pinakamataas sa district, ay maging responsive and responsible sa inyo. Ito po yung dapat nyong gagawin. Sabi rito, he shall likewise be responsible for upholding and enhancing the efficiency of all personnel under his her supervision. Anong ibig pong sabihin nun? Kailangan tingnan niya yung kanyang mga revenue officer kung tama yung ginagawa. Siyempre, sa dami niyan, hindi naman niya malalaman yan. Therefore, ikaw na nakikinig at nanonood sa akin, dapat alamin po ninyo kung ano yung dapat na iasal sa inyo ng mga frontliner. Actually po, minsan sumasabit yung RDO dahil po sa kasalanan ng frontliner. So, nandito po yung inuutos sa atin kung anong gagawin natin. Ayan po. Eto. Sabi rito, shall report in writing. Shall report in writing. Tanggalin ko lang po ito. Ito ko kulayan ko. Shall report in writing to the proper authority any incidents of neglect of duty, incompetence, and malfeasance, of which he may obtain knowledge with a statement of the facts, of all the facts and or any evidence relating to it. Hindi naman niya yan alam eh. So, it is our responsibility, mga ka-tax o taxpayer, na i-inform siya
kung ano po yung mga nagawa. Especially 3 po yung binabanggit dito na dapat na tayo ay maging very vigilant. Number 1 po yung neglect of duty. Number 2, incompetence. And number 3, malfeasance. Kung gusto niyo pong makita kung anong ibig sabihin ng malfeasance, nakasulat po yan sa Revised Penal Code of the Philippines. So, ito po yung hahanapin natin, yung neglect of duty, incompetence, at malfeasance. Para po malaman natin, papaano natin papanatiliing maayos ang serbisyo sa atin ng mga taga-BIR. So, punta ho tayo doon sa anong dapat iasal ng mga taga-BIR pagdating sa pakikipag-usap sa atin o pagkuha ng dokumento. Ito po. Sabi po dito, official records or documents are required to be secure at all times to prevent their losses. O, anong ibig sabihin sa atin yan? Ibig sabihin yung mga records na ipina-file natin sa BIR, pag na-file na natin, dapat hindi mawala. Ang problema po sa atin ay tayo pa laging hinahanapan ng dokumento as if hindi tayo nag-file. Pag ganito po ang nangyari, kailangan meron kang ebidensya na siya yung nakawala. At hindi mo dapat siya bigyan uli ng dokumento na na-file mo na. Nagkakaintindihan. Kasi minsan, hindi ka nag-file ng dokumento dito, may open case ka. Kunin mo yung pangalan ng revenue officer. Kunin mo yung pangalan ng revenue district officer. Pwede nyo po siyang kasuhan. So, number 1, kung na-file mo na yung dokumento, hindi na nila dapat hingin sa inyo. Kasi dapat yan properly secured. Dapat yan ay nasa kanilang information. Hindi na hihingin sa inyo. Naiintindihan nyo ba ako? Basahin nyo itong susunod na records. Papalitan ko po ito. Ang sabi po dito is, ayan, taas ko pa ng konti para makumpleto natin yung pagbabasa. Records and documents that form part of the official files. Papaano po ninyo ngayon gagawin na yung dokumentong sinasubmit mo sa BIR ay para pang-official files? Yun ang tanong. Tuturuan ko kayo. Gusto nyo bang malaman kung paano? Pag nagpa-file kayo sa BIR, ilalagay ninyo bago matapos yung letter ninyo o sa unahan ng letter nyo, first paragraph, per sentence, or last paragraph, last sentence, sasabihin nyo na this is an official file or this is a privileged communication. Ibig sabihin, hindi po nila dapat iwala yan. Dapat itabi nila at all times nasa kanilang possession yung mga bagay na yung pinail nyo. So, kung yan ay naging official file ng BIR, ano mangyayari dun sa file? At ano mangyayari dun sa revenue officer na pinagbigyan nyo ng file? At anong mangyayari dun sa opisina na binigyan nyo ng file? Ito po ang nakasulat. Records and documents that form part of official files are held under strict confidentiality, and the same shall not be removed or taken out without any valid reason and after approval from higher authority. So, dapat alam nandoon po yung records nyo. Huwag sasabihin, hindi ka nag-file dito ng 1601C, 1604CF nag-file ako, ito yung record ko. Sino sa nagsasabing hindi ka nag-file? Sino nakawala ng records ko? Ano mangyayari doon sa nakawala ng records mo? It is unlawful to conceal, alter. Imaginein mo, itago, hindi pakita sa'yo. It is unlawful to conceal, alter, mutilate, obliterate, or destroy official records. Kaya dapat ang lahat ng ipina-file nyo ay lalagyan nyo ng word na official file or official record, official document, or privileged communication. Kahit letter lang po yan. Kahit humihingi lang kayo ng kopya para po hindi nila itapon.
Kasi kung pwedeng itapon yan, hindi siya official record, di ba? Or documents or to remove the same without any official purpose or authority. Disposal or destruction of official records and documents shall be made in accordance with established guidelines and procedure. So, ano mangyayari doon sa revenue officer na nagkasala sa inyo? Pwede po siyang ma-remove sa office. Ayan po yung kasalanan niya just in case po maiwala niya yung records nyo. Pag naiwala niya yung records nyo, ito po yung magiging kasalanan niya. Ito po ang sandali lang ho. Yan. So, gross neglect of duty and shall constitute grave offense. Ibig sabihin, matatanggal po siya sa trabaho. Matatanggal yung revenue officer. Grave offense. Dismissal. So, number 1, hindi po pwedeng pahiram, hindi po pwedeng iwala intentionally or unintentionally ng isang revenue officer ang records nyo once na natanggap niya yon. So, para lang siya maging official record, dapat yung inyong record ay nakasulat na official record. So, suggestion ko po sa inyo, magpagawa ho kayo ng rubber stamp, nakasulat official record, official file, official document. Para po, hindi iwala o hindi itapon ng revenue officer. At lagi po ninyong bibigyan ng kopya yung revenue district officer, yung pinakamataas. Kasi sabi, siya po ang magiging responsable pag nawala po yung inyong records. So, ito naman po ibabasahin natin. Integrity. Okay? Integrity po ng revenue officer. Ano po ba yung dapat ng revenue officer? Ayan. Every revenue officer and employee shall demonstrate integrity and honesty in the performance of their duty. Okay? At sinasabi rito, bearing in mind the oath of office that she had solemnly sworn to uphold and protect. Alam niyo kung nasa nakasulat yung oath of office na yan. Mag-download ho kayo ng 1987 Administrative Code o kaya i-google nyo na lang 1987 Administrative Code Oath of Office. Kumuha kayo ng kopya kasi pwede po niyang ipanlaban niya sa mga BIR officials na meron pong problema sa behavior. Nagtitaking advantage po sa inyo para po kumita sila, mabigyan ng pabor yung kanilang buhay. So, kailangan lagi silang fair at saka honest sa pakikitungo po sa inyo. So, number 2 is kailangan po may integridad yung revenue officer. At wala po pag nagsalita hindi po doble cara o doble blade po yung sinasabi na magkape tayo. Pag nakarinig ka ng revenue officer na sinasabing magkape tayo, ang ibig sabihin doon paano kailan siya magkakapera. Okay? So, next na pag-uusapan po natin yung ayan. Paano sila makitungo sa inyo. So, hindi po sila pwedeng mambastos. Hindi sila pwedeng mandabog. Kayo po pwede nyo gawin yun sa kanila kasi wala naman pong revenue, hindi naman po kayo revenue officer at hindi kayo saklaw nitong mga pinag-uusapan natin. Actually, these are your rights. Ito naman yung obligation nila sa inyo. So, it is their duty na execute nila itong mga pinag-uusapan natin ngayon in a very professional manner. So, ito po lagi kong ginagamit ito sa mga revenue officer. Pag nakikitungo ako sa kanila. Courtesy, fairness, and hinahanap ko yan. Ini-establish ko yan bago ako makipag-usap sa kanila. Ini-establish ko sa umpisa. Nagtatanong ako kung alam nila yung batas. Nagtatanong ako kung ano yung
dapat na nilang gawin para sa akin. At hinihingi ko, sabi dun sa umpisa, di ba, na matalino daw sila, may alam sila, alam nila yung rules and regulation. Pag may ginawa sila sa akin na tingin ko hindi ko dapat gawin, hinihingi ko yung rule. At pinagpo-produce ko sila right there and then. Kasi dapat meron silang official files nung kanilang ginagawa. So, ito po yung courtesy, fairness, and impartiality. Next po ay yung ito. Ano po yan? Yung kung mayroon kayong problema, hindi ka agad-agad kayong ididimanda. Hindi agad-agad kayong kakasuhan. Kasi ang sabi dito is, ayan po, maganda itong yan. Should there be any adverse findings against the tax case of a taxpayer in the course of an audit investigation or other form of inquiry, such findings should be discussed in an equitable manner and resolved in accordance with the prescribed procedure. Walang bastusan. Di ka kagad titirahin sa tax evasion case. Yung iba kasi dyan, tinitira kagad sa tax evasion case. Kung may findings ka, makipag-usap ka muna. Baka nagkamali. Baka nagkamali lang. Hindi tax evasion agad. Okay? So, pag yung kinasuhan kayo kagad ng tax evasion at nanalo kayo, pwede nyo idemanda yung nagkaso sa inyo ng tax evasion. Kasi po unfair, unacceptable po yung ginawa. So, respect po, ina-expect ng batas natin sa kanila yan. So, pag meron pong audit sa BIR, kailangan po na i-impose nila ito sa inyo. Ito, the importance of courtesy and respect. Ito po yung dapat na impose. The observance of the prescribed guidelines and procedure in the conduct of tax audit and examination. Tanong ko sa inyo, alam nyo ba yun kung ano yung proper way or conduct of tax audit and examination? Sabihin ko na sa inyo kung ano ginagamit nila. Revenue Audit Memorandum Order. Dapat pag nag-audit sila, yun lang ang gagamitin nila. Second, may binabanggit dyan, tax mapping operations. Paano nyo malalaman kung mali yung tax mapping operation na ginagawa nila kung hindi mo alam yung tax mapping? Kasi maliwanag dyan na must be strictly upheld. Hindi ka pwedeng tumalon, hindi sila pwedeng tumalon doon. So, kung tumalon sila sa mga procedures na binabanggit dyan, ay mayroon silang problema sa iyo, ma'am. Kasi binastos ka nila, naging ano sila, anong tawag nito? Naging disrespectful. At saka, nakasulat din dyan na irerespeto nila yung accountant at saka kung nirerespeto nila yung accountant at lawyers mo, attorney mo, much more na dapat irespeto ka bilang taxpayer. And definitely, kapag meron po silang ginagawa sa inyo, lagi nyo pong hihingin o i-impose sa kanila yung Taxpayers Bill of Rights. So, pwede po niyo yang kunin sa BIR website para po magkaroon kayo ng kopya. Next po na pag-uusapan natin dito ay yung BIR officials na may conflict of interest. Okay. Meron po tayong dadagyan rito. Medyo mas maganda. Ayan. Ito po yung dapat ninyong makita. Inhibition from certain assignments. Okay. Kapag meron pong investigation o ng revenue officer sa inyo,
kailangan po na siya ay mag-inhibit kung ito po ay mangyayari. Hindi po siya pwedeng magtuloy-tuloy sa ginagawa niya. Ito po yung nakasulat. Taking advantage of one position in the BIR as a result of one's personal relationship with taxpayers, whether social or business, must be avoided. Anong ibig sabihin yan? Kung isang revenue officer po ay nagbigay sa inyo dati ng pabor, tapos hihingan po kayo ng another pabor, actually ho, bawal ho yun. Kasi po, yung lahat ng ginagawa nila sa inyo ay only a extinguishment ng kanilang legal obligation sa Republic of the Philippines. So, hindi po kayo binibigyan ng pabor ng BIR kung yung kailangan nyo po ay binibigay nila. Maliwanag po yun. So, kung hihingi sila sa inyo ng discount, hihingi sila sa inyo ng sample ng produkto mo, o iniimbitahan kayong magkape, aba, mag-ingat kayo. Baka kung saan-saan na kayo po magkaroon ng problema. Ano po? Kaya iwasan po ninyo na makipag-transact sa mga BIR personnel na nagkaroon na po kayo ng favorable discussion nung araw. Ano po? Number 2, anong number na ba tayo? Number 3. So, ito na lang po ang ating i-discuss. Hindi po pwede ang revenue officer na mag-act as your lawyer. Hindi po sila pwede. Bawal na bawal po yan sa batas. Ayan. No revenue officer, official or official act as lawyer, legal advisor, accountant, consultant. Kaya pag halimbawa humihingi kayo ng pabor sa kanila at sinasabi ninyo, ano ba yung dapat kong gawin? Ano pa yung dapat kong isipin? Hindi po yan dapat magbigay ng advice sa inyo. Bawal po yan sa batas. So, kung meron po kayong problema, ang hingin nyo po, anong revenue regulation ang para dito? Hindi nyo po sila dapat hingan ng opinion. At ang huli nating pag-uusapan ay ito pong, ito po. Ayan, ang pag-uusapan ho natin. Teka lang po at nagkakaroon ho ako ng konting okay. Ito po. All official dealings with taxpayer or their representative must be conducted in accordance with the prescribed procedure. Strict observance thereof is required in view of the confidentiality of the nature of one's duty. Ano po ibig sabihin nito? Paano ito ginagamit? Ako pag pumupunta sa BIR, ang una kong hinahanap halimbawa sa registration. Tinatanong ko sa kanila kaagad is, ano ba ang rules and regulation pertaining to regulation? At ano bang rules and regulation na nagsasabi kung ano yung function nyo? Kasi pag sinabi, pinagsama natin yung function ng tao at saka yung rules and regulation, makikita ninyo kung ano yung dapat ninyong makuha immediately sa kanila. So, yun po yung tinatawag na prescribed rule. Combination ng function ng taong kausap nyo o yung job description ang tawag sa iba at yung pong hindi prescribed kundi yung mga RMO, Revenue Memorandum Order o Revenue Memorandum Circular, yun po yung prescribed rules. Pag pinagsama po nyo yung kanyang job description at yung Revenue Memorandum Order o Revenue Memorandum Circular, ang labas po niya ay napakatibay na ebidensya na magbibigay po ng liwanag sa hinihingi nyo sa BIR. So, since natapos na tayo sa 30 minutes na po tayo, ano ko po ito, itutuloy ko po sa third Saturday
tapusin po natin to, i-explain ko sa inyo paano ginagamit ito, paano ko to gamitin para po hindi ako makotongan, at makuha ko po yung makapagtrabaho po yung BIR efficiently and effectively. So willing na po ako na sagutin yung mga tanong nyo, at marami pong salamat at nakapagpakinig po kayo sa akin. So ready na ba yung mga tanong, at tayo magsisimula sa tanungan portion. Tanungan portion. Sige, start na tayo.